Miyerkules, June 4, 2014. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. At bago po natin simulan, naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. As of 3:50 ngayong umaga, apektado po ang ilang lugar dito sa Mindanao ng mga pagkidlat at pagkulog. Kasama nga po dito ang Misamis Oriental, Surigao del Sur, kasama rin po ang Lanao del Norte at Misamis Occidental. Paalala lamang po, itong mga pagkidlat pagkulog ay may kasama pong bigla ang buhos ng ulan, ganoon din po yung malalakas na hangin. Kaya patuloy po tayong maging alerto at syempre patuloy po tayong mag-monitor ng lagay ng panahon dito pa rin po sa Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong para gabayan po tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at maipaliwanag din sa akin kung bakit nga madalas tayo nakakaranas nitong mga pagkidlat at pagkulog. Good morning po, Mr. Kitlong. Magandang umaga, Jessie, mga kababayan. Magandang umaga po. Mr. Kitlong, tayo nga po ay nasa first week of June na at madalas na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. At marami po sa mga kababayan natin ang nagtatanong, panahon na nga ba ng tag-ulan? Kung hindi pa po, ano po ba yung mga kinoconsider natin bago natin ideklara ang panahon ng tag-ulan? Well, unang-una po, kailangan po yung hangin natin ay manggagaling po ng West Philippine Sea o yung tinatawag po nating Southwest. Kaya po tinawag na habagat dahil ang hangin po yan ay nanggagaling po ng West Philippine Sea dito mo sa may Palawan, papunta po yan ng Luzon. Pag sinabi po nating habagat, warm and humid po yan. Ibig sabihin po yan, kumbaga basa-basa po yung hangin. Kaya kung noong tag-init po, nung northeast, nung ang nakaka-apekto po sa atin, ridge of high pressure area, pwede po tayo matulog na nakatutok ang electric fan o kaya ay nakahubad po tayo. Sa ngayon po, hindi na po pwede yan dahil maaari po kayo magkasakit, maaari po tayo magkasipon dahil gaya po nasabi ko kanina, medyo basa na po yung tubig. Sa ngayon po, wala po tayong southwest, kung baga papunta pa lamang po tayo ng southerly o patimog pa lamang po yung hangin at by end of the week, magkakaroon na po tayo ng southwest. Ang mga dahilan, pag nagkaroon na po tayo ng southwest monsoon o na hangin na southwest, mayroon po tayong ibang criteria upang masatisfy natin para maglagay po tayo ng, para sabihin natin onset na ng rainy season. Unang-una po, kailangan mayroon pong mga kaulapan na sinasabi natin cumulonimbus. Ito po yung pinaka-importante. Ito po yung nagbibigay ng pagkulog, pagkidlat at lalo pong dumadami yung mga kaulapan. Nanggagaling po yan sa West Philippine Sea, dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At kailangan din po may mga pag-ulan lalong-lalo na pagdating ng hapon. May mga pag-ulan po yung lagi pong nangyayari yan dahil bukod sa thunderstorms, mabilis po yung may kalakasan po yung habagat, kaya't nagkakaroon po ng mga pag-ulan. Bukod pa po dun, mayroon pa rin po tayong mga station dito po sa may West Philippines, dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito po yung Lawag, Bigan, Dagupan, Iba, San Jose, Metro Manila, Ambulong at saka itong Iloilo. Kahit 5 lamang po sa mga station na yan, magkaroon po ng mga pag-ulan sa susunod na 3 araw at hindi po bababa o kumbaga hindi po bababa sa 1 milimetro at pag nasatisfy po yun, doon na po tayo mag-onset ng rainy season. Sa ngayon nga po, madalas tayong mga nakakaranas ng mga pag-ulan at ngayon pa man, hindi pa rin naman tayo nasa panahon ng tag-ulan dahil nga po ayon kay Mr. Kitlong, meron pa tayong mga tinitingnan o inoobserbahang lagay ng panahon para masabi nga na panahon na nga ng tag-ulan. Mr. Kitlong, ngayon nga po madalas na rin yung paglalabas ng Pag-asa nitong thunderstorm advisory gaya nga po kanina bago magsimula ang programa. Ano po ba ang ibig sabihin nitong advisory at ganun din po idagdag na rin po natin dyan yung ibang ini-issue pa ng Pag-asa, gaya po ng thunderstorm watch at itong thunderstorm information? Well, unang-una po, pag sinabi nating thunderstorm, kailangan natin i-monitor ito sapagkat nang bibigay po ito ng mga pagbaha, medyo may kalakasan po yung ulan. At dahil po dito sa ginagamit nating Doppler radar, within 12 hours, mayroon po tayong nakikita na magbibigay po tayo ng informasyon. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na 12 oras, maaari pong magkaroon ng mga pagbuo ng kaulapan na nagbibigay ng cumulonimbus. At sinesend po natin ito, nilalagay po natin ito sa ating Facebook, ganun din po sa ating Twitter, ganun din po sa ating website para mabigyan ng babala yung ating mga kababayan. Ang kasunod po ay yung thunderstorm watch. Ibig sabihin po nito, gaya po kanina, within 12 hours, maaari pong magkaroon na ng mga pagkulog, pagkidlat. Kaya ganun din po, nilalagay din po natin ito sa ating Twitter, sa Facebook at sa ating website upang mabigyan din ng babala ang ating mga kababayan. At ang huli po yung advisory, kung saan dito po sa advisory,
ay bibigay na natin yung ano yung mga lugar na maaari pong maapektuhan ng thunderstorms para mabigyan din po sila ng babala at within 2 hours magbibigay din po tayo ng ibig sabihin, pag nagbigay po tayo ng advisory within 2 hours, maaari na pong magkaroon ng mga pag-ulan yung mga lugar na maapektuhan ng mga kaulapan. Mr. Kitlong, ano po ba ang ginagamit ng pag-asa para malaman natin ito o para maabisuhan natin yung mga manonood natin tungkol dito sa thunderstorm? No? Ano po bang ginagamit natin na instrument para malaman natin na may paparating na thunderstorm o may mangyayaring mga pagkidlat o patgulog? Well, sa tulong po ng ating Doppler radar, makikita po natin kung alin po yung mga kaulapan, kung saan kagaya po ng image na nakikita natin. Ito po ay image ng isang Doppler radar. Kung baga maulap po yan, buong Central Luzon may kaulapan po yan, pero hindi po lahat ng mga kaulapan na yon ay magbibigay ng ulan. Sa tulong po ng Doppler radar, mapipinpoint niya o makikita niya kung aling lugar ang maaari lamang pong bagsakan ng mga ulan at kung saan lamang po magbibigay ng thunderstorms. And mga kababayan, no, narinig nga natin na itong mga thunderstorm advisory, ganun din itong thunderstorm watch at itong thunderstorm information ay inilalagay po natin yan sa social website o sa social gaya po ng social media accounts gaya po ng Twitter at Facebook para po maabisuhan yung mga manonood natin. At Mr. Kitlong, ngayon nga po, isang factor din na binabantayan natin itong hanging habagat. Sa nakikita po ba natin, kailan ito maaaring makaapekto sa bansa? Sa ngayong araw po habang nag-uusap po tayo, ang hangin po ay nanggagaling pa ho ng Timog Silangan. Kung makikita po natin sa ating image, yung hangin po ay nandito sa Timog Silangan. And then pagdating po ng bukas po, maaari po itong magbago at magiging southerly na lang o manggagaling na lang po sa may Mindanao. At kailangan po pag sinabi nating south, habagat, ang hangin po niya ay manggagaling ng West Philippine Sea. So, in-expect po natin ang bago po mag-weekend or by weekend magiging southwest na po yung hangin. Kaya ito pong ito pong western section ng Northern Luzon o western section ng Luzon, ito ang unang maapektuhan ng habagat. Kaya lahat po ng mga criteria, yung mga station natin na nabanggit kanina, nakaposition po dyan sa may West Philippine Sea o dito sa may kanlurang bahagi ng bansa kung saan unang maapektuhan ng southwest. Ngayong week na to, by weekend, makakapekto na po itong southwest monsoon. At doon na rin po tayo magmo-monitor upang makita natin kung masatisfy na yung mga criteria. Naku, paghandaan po natin yan, no, na by weekend na pala, mararanasan na natin itong epekto ng southwest monsoon o yung tinatawag natin na hanging habagat. Ang unang direkta maapektuhan nito ay ito nga western section ng bansa natin. So Mr. Kitlong, ngayon nga po, para magkaroon lamang tayo ng historical background. Last year po ba, kailan na ideklara itong panahon ng tag-ulan at sa buwan ng Hunyo, ilang bagyo po ba ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility? Well, noong 2013 po, nagkaroon po tayo sa first half po ng June, nag-declare po tayo ng nag-declare ng Earth Onset of Rainy Season. Pero dito naman po sa June 10, dito lamang po na-satisfy lahat yung mga criteria. Ibig sabihin po niyan, yung nabanggit ko kanina, mga istasyon, nagkaroon na po yan, na-satisfy na lahat po yung criteria, kaya nag-onset po tayo ng first half of June. Gaya rin po ngayong taon, may possibility po na baka maulit po yung nangyari last year. Baka itong first half din ng June, maaari rin po tayong mag-onset ng rainy season. Nako, mukhang sigurado na nga no, na ngayong first half of June, maaari na rin natin maideklara itong panahon ng tag-ulan. Pero bago yan, kinakailangan talaga nga ma-satisfy muna yung mga criteria ng pag-asa bago nga masabi na panahon na nga ng tag-ulan. Mr. Kitlong, syempre marami po ang papasok sa mga opisina, ganun din sa eskwelahan po. No? Ano ba nga asahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Sa ngayon po, may monitor tayong isang low pressure area. Bagamat nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility, malapit po ito sa may Taiwan o lagpas ng Taiwan. Nandito po yung circulation ng low pressure area. Masyado pong malayo ito. Subalit yung extension niya o yung trough ng low pressure area ay makakapekto po rito sa northern saka central Luzon. Kaya yung mga lugar nito, maaari po itong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At samantalang yung nalalabing bahagi naman po ng bansa ay magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap na may pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ayan, kaya sa mga nanay, no, wag po natin kakalimutan pabaunan ng payong o kaya naman kapote yung mga anak natin para maging handa tayo sa pabago-bagong kondisyon ng panahon, lalo na po sa mga susunod na oras. Mr. Kitlong, balikan lang po natin, no, sa buwan po ng Hunyo para din mapaghandaan ng mga nanay natin. Ilang bagyo po ba ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility last year?
Ilan po bang bagyo ang pumasok nito? Well, last year po, sa buwan po ng June, nagkaroon po tayo ng 4 na bagyo. Ito po yung si Tropical Storm Dante, ganon din po si Tropical Storm Imong, at ganon din po si Tropical Depression Pabian, at saka si Tropical Storm Goryo. Pag buwan po ng June, 2 hanggang 3 bagyo ang maaari pong pumasok sa ating bansa. Yun po yung within 50 years na nangyari sa Pilipinas, in average po natin yun. At so mga 2 hanggang 3 maaari pong pumasok. Pero may mga time po na mas marami po. Sa ngayon po, meron po tayong inaasahan na isang El Nino na maaari pong magkaroon either sa June, July, August. Pag nagkaroon po ito, mababawasan po o maaari pong hindi masunod yung normal na bagyo na pumapasok sa ating bansa. Pero babala po mga kaibigan, bago po magkaroon ng El Nino, normally po nagkakaroon muna ng maraming pag-ulan. Kung maalala po ninyo si Ondoy, bago po nagkaroon ng Ondoy, pagkatapos po nagkaroon ng Ondoy, nagkaroon po tayo ng El Nino. Kaya mag-monitor po tayo at mag-ingat po tayo. Ayan mga kababayan, last year nga po merong 4 na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Hunyo. At ngayong taon, inaasahan natin na sa buwan ng Hunyo rin ay meron tayong average ng 2 hanggang 3 bagyo na maaaring makaapekto dito sa bansa. At babala nga rin ni Mr. Kitlong ng Pag-asa na bago mangyari ang El Nino ay nagkakaroon muna ng mga pag-ulan o maraming pag-ulan. Kaya yan po muna ang paghandaan natin bago itong El Nino. At maraming salamat po Mr. Kitlong.